May mga desisyon na ginagawa mo lang kapag sigurado ka na talaga, kapag wala kang alinlangan, kapag hindi mo na kailangang tumingin pa ng ibang pagpipilian, kapag naniniwala kang nandoon pa rin ang layunin. At ang FC Barcelona ay kakagawa lang ng isa sa mga desisyong iyon. Habang patuloy na gumagalaw ang Europa, naghahanap ng striker ang malalaking club at lumalabas ang mga oportunidad sa merkado na noon ay tila imposible. Kakakatanggi lang ng Barca, isa na hindi basta-basta. Victor Osimhen, isa sa mga pinakainaasam na striker sa mundo, isa sa mga pinakatatakutang number 9 sa European football, isang manlalaro na siguradong ikatutuwa ng halos sinumang tagahanga. Pero heto, ang Barca ay hindi man lang nagnais na pag-aralan ang deal. Walang meeting, walang negosasyon, walang tawag, wala talagang kahit ano. Ang sagot nila sa kanyang ahente ay agad, hindi. At kapag tinanggihan ng isang club, ang isang striker na ganito kataas ang antas, ang tanong ay hindi kung bakit tinanggihan si Osimhen. Mas interesante at mas mahalaga ang tanong. Ano ba ang alam ng Barca para manatili silang ganoon kakalma? Ang kalmado nila kasi may di ako maintindihan. Kung tinanggihan ng Atletico de Madrid ang isang alok na €100 milyong, mukhang naipit ang negosasyon. Mula sa Madrid, may mga lumalabas na mensahe, tuloy pa rin ang mga pang-aasar, tuloy pa rin ang mga pahayag, at kahit ganon, pareho pa rin ang kilos ng Barca gaya noong isang linggo. Mukhang kumbinsido pa rin silang makuha ang talagang gusto nilang manlalaro. Habang iniimbestigahan mo, lalong luminaw ang kwento. Ganoon ang pakiramdam. Baka sa loob ng Barca, may alam sila na hindi pa natin nakikita sa labas. Kasi pagkatapos ng mga nangyari ngayong araw, may isang bagay na hindi pa rin nagbabago. Si Julian Alvarez pa rin ang nag-iisang napili at ngayon, sa video na ito, iintindihin natin kung bakit. Dahil ang balita ay hindi si Victor Osimhen. Ang balita ngayon ay ang dahilan kung bakit tinanggihan siya ng Barca. At ang dahilang iyon ay maaring lubusang baguhin ang takbo ng tag-init. Ilang buwan na tayong nag-uusap tungkol sa napakaraming pangalan. Isaac, Gyökeres, Šeško, Osimhen at iba pang mga striker na lumitaw sa paligid ng Barca. Pero may napakalaking pagkakaiba sa kanilang lahat. Dahil kapag nakikipag-usap ka sa loob ng club sa mga taong malapit sa sports planning, palaging lumalabas ang parehong pangalan. Palaging Julian. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng balitang ito. Kapag may duda ang club, nakikinig sila sa alok, sinusuri ang mga sitwasyon at tinataya ang alternatibo. Pero kapag kumbinsido ang isang club, ginagawa nila mismo ang ginawa ng Barca. Isara ang pinto at magpatuloy sa paglalakad. Kaya ang balita tungkol kay Osimhen ay hindi talaga balita tungkol kay Victor Osimhen. Ito ay balita tungkol kay Julian Alvarez at ipinakita ng Barca na patuloy silang naniniwala. At mas mahalaga yon kaysa sa iniisip ng iba. Pero mag-ingat, dahil dito, lumilitaw ang tanong na maaaring magbago sa pananaw natin sa kwento. Ano ang mangyayari kung mas buhay pa pala si Julian kaysa inaakala sa operasyon? Dahil mula sa labas, lahat ay tila napaka-komplikado ng sitwasyon. Tinanggihan ng alok, matatag ang Atletico de Madrid. Galit ang Atletico de Madrid. Ayaw nila makipag-usap sa Barcelona. At totoo yan. Ayaw nilang makipagnegosasyon. Sa ngayon, yan ang pinapakita nila. Hindi natatapos ang transaksyon kapag tumanggi ang club, kundi kapag tumigil, maniwala ang manlalaro. At doon mismo nagsisimulang lumitaw ang mga napaka-interesanteng senyales. Dahil sa loob ng Barca, kumbinsido silang sulit pa rin maghintay. At ibig sabihin yan ay isang bagay. Naniniwala silang may pagkakataon pa. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Hindi rin sa World Cup, pero pagkatapos ng World Cup may mangyayari. Habang pinag-uusapan ng Atletico de Madrid ang mga numero, habang sinusubukan ng kampo ng Atletico de Madrid na maghatid ng kapanatagan, sa loob ng Barca, walang sinuman ang nag-activate ng Plan B at napakahalaga niyan dahil kung may isang bagay na hindi ginagawa ni Deco, yon ay ang magaksaya ng oras. Hindi maghihintay ng matagal si Deco kung tingin niya ay wala ng pag-asa ang operasyon. Kaya lumabas ang balita tungkol kay Victor Osimhen. Makapangyarihan dahil ipinapakita nitong patuloy na tinataya ng Barca ang lahat sa iisang baraha. Dito pumapasok ang impormasyong maaring magbago ng lahat dahil baka hindi na pera o milyon-milyon ang problema.
Baka ibang problema na talaga ito, ang relasyon sa pagitan ni Julian Alvarez at ng Atletico de Madrid. Mag-ingat, maaring iba talaga ang nangyayari kaysa sa ipinapakita sa atin. At tandaan, galing pa ito sa Argentina. Nagsalita si Leo Paradicio, isang mamamahayag ng ESPN, at may sinabi siyang talagang kapansin-pansin. Julian, mismong mga salita niya, pakiramdam ni Julian Alvarez ay hindi siya maganda ang trato ng Atletico de Madrid. Maltrato, isang napakalakas na salita. Isang salita na talagang nakakakuha ng atensyon dahil ayon sa mamamahayag na taga-Argentina ito, sinabi ni Leo Paradicio ang mga sumusunod. Nagsimula ang lahat ng gumawa ng malaking pagsisikap si Julian para tulungan ang koponan sa semifinals ng Champions laban sa Arsenal. Naglaro siya kahit na injectionan para maibsan ang sakit sa second leg ng laban. Naglaro siya kahit masakit. Naglaro siya para makasama at makatulong sa koponan. Gusto niyang makipagkumpetensya. Pakinggan ang sinabi ng mamamahayag na Argentino ayon sa mga malalapit kay manlalaro. Pagkatapos, naramdaman niya na hindi nakaabot ang club sa inaasahan. Pakiramdam ni Julian na walang nag-alala sa kanya. Walang naging espesyal na interes sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalagayan. Walang natanong kung kamusta na siya. Hindi niya nakuha ang pagtrato na inaasahan kahit nagpakahirap siya para sa club na iyon. Dito nagsisimula ang mahalagang bahagi. Maaring maging maayos ang negosasyon. Ang isang kontrata ay maaring i-renew. Ang isang alok ay maaari ring taasan syempre. Mas mahirap ayusin ang mga nararamdaman. Dahil ang relasyon ng manlalaro at ng club, tandaan, ay hindi basta-basta nasisira sa isang iglap lang. Unti-unti itong kumukupas sa maliliit na detalye, sa mga katahimikan, sa mga sitwasyon na naranasan ni Julian Alvarez. At tandaan, dahil ayon sa sinabi, ang nararamdaman ay hindi komportable. Dahil sinisiguro ng mamamahayag na Argentino na si Julian ay hindi lang nababahala sa ganung asal ng club na pula at puti. Nababahala rin siya sa pamamalakad na ginagawa ng Atletico de Madrid tungkol sa interes ng Barca. At ito ay lubos na nagbabago ng buong sitwasyon. Dahil hindi na lang tayo basta nag-uusap tungkol sa isang alok, pinag-uusapan na rin natin kung ano ang nararamdaman ng manlalaro. Dito siya nagsimulang hindi komportable at dito nagbago ang lahat. May usapang hindi pa nangyayari. At malamang ito ang pinakamahalaga. Ang pag-uusap ni Julian at Diego Pablo Simeone. Dahil sa Hulyo sa una, mangyayari ito. Magkikita sila ng harapan. Kailangan nilang umupo at mag-usap. Mahalaga ito, gaya ng ipinaliwanag ni Fernando Polo ng Mundo Deportivo isang linggo nang nakalipas. Iba ang sinasabi ng Atletico de Madrid. Iba naman ang sinasabi ng manlalaro. Kung dumating ang panahong malinaw na ipinaabot ni Julian na gusto niyang subukan ang ibang landas, magbabago ng tuluyan ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na agad ibebenta ng Atletico de Madrid. Hindi ito magiging madali. Ibig sabihin, lumipat na ang pressure sa kabila. Kung ganon, hindi na yon ang Barca. Ang sumusubok kumbinsihin si Julian na kumbinsido na siya. Ang Atletico de Madrid na lang ang magpapatuloy ng mga kontrata o mag-aalok ng mataas na sahod. Isang kawili-wiling proto-deportibong proyekto ito. Sila ang magpapanatili sa manlalaro. Malalaking bagay na ito. Kaya inilalagay natin si Victor Osimhen. Dahil sa huli, si Osimhen ang patunay na patuloy na naniniwala ang Barca. Patuloy silang umaasa kay Julian. Patunay na wala pang tunay na alternatibo ang Barca na na-activate. Hindi na pag-usapan si Harry Kane o ibang striker, lahat ito ay bago pa ang balitang kay Julian Alvarez. Kung hindi na talaga kasama si Julian sa pagpipilian, siguradong iba na ang usapan natin ngayon, mahal kong pamilya. Tungkol sa ibang pagpupulong, negosasyon, tawag at galaw. Pero wala namang nangyayari sa mga iyon. At ang ibig sabihin niyan, isang napakasimpleng bagay. Nasa loob ng Barca ay naniniwala pa rin sila at malinaw na malinaw sa kanila. Nasulit ang maghintay dahil gusto ni Julian na pumunta sa Barca. Napakalinaw ng mensaheng ipinapadala ng club. Ayaw namin ng kahit sinong striker. Ayaw namin ng madali ang solusyon. Ayaw namin na minamadali o biglaan. Gusto namin eksakto yung manlalarong pinili namin. At ang manlalarong iyon ay si Julian Alvarez. Kaya marahil ang balita ngayon ay hindi tungkol sa inalok si Osimhen sa Barca. Marahil tinanggihan ng Barca ang isa sa top striker sa mundo.
At kapag ginawa mo yon, nagpapadala ka ng isang napakalakas na mensahe sa merkado, sa Atletico de Madrid, kay Julian Alvarez mismo. Dahil sinasabi ito ng Barca, maghintay muna tayo. Ipipilit pa rin natin. Patuloy pa rin tayong maniniwala. Dahil akala natin may pagkakataon pa. At habang may paninindigan tayo, Mananatiling buhay ang usapan, magtatagal at magiging komplikado. May tensyon, magbabalita ang dyaryo, pero mas buhay ito ngayon. makinig kayo. Ito na ang pangalawang beses mula na magsimula ang training camp ng Argentina para sa World Cup. Lumabas ang balita tungkol sa kalagayan ni Julian Alvarez. At kung paano tinitingnan ng kampo niya ang sitwasyon. Kaya naman, hinihiling namin ang kaunting kalma. Patuloy na tumataya ang Barca sa iisang baraha at ang barahang yon ay tinatawag na Julian Alvarez. Pindutin ang like, mag-subscribe at i-hype ang video. I-comment ang opinion mo sa balita at kung gusto mong mapunta si Julian sa Barca. Barca noon, ngayon at magpakailanman.